Hi mga kalutski! Welcome back po sa aking channel, and for today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa paboritong Arabic foods dito sa Middle East, ang mulukiya. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please hit the subscribe and follow button and tap the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ang mulukiya mga kalutski ay isa itong masarap, masustansya at napakasarap ipare sa mainit na kanin. Pwede rin sa tinapay or mainit na manok. Habang naghahanda tayo ng ating pagkain mga kalutski, nais ko ring i-share sa inyo ang isang simpleng aral sa buhay. Tulad ng mulukiyan, may mga bagay na sa unang tingin ay parang simple lang. Pero kapag natikman mo at nakilala mo ng mabuti, doon mo malalaman ang tunay nitong halaga. Ang mulukiya mga kalutski ay gawa mula sa dahon ng saluyot. Pinipino ito at niluluto kasama yung mga pampalasa. Sa iba't ibang bansa sa Middle East, iba-iba ang paraan ng pagluluto nito, pero pare-pareho itong nagbibigay ng masarap at masustansyang pagkain sa pamilya. At kung bago ka pa lang dito sa Middle East mga kalutski, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung hindi ka pa OFW at may balak kang magtrabaho dito sa Saudi, para at least pagdating mo dito ay alam mo na kung paano mo siya lulutuin at paano mo siya gagawin. Dahil kadalasan talaga tayong mga Pinoy kapag nandito tayo sa Middle East ay nagluluto tayo ng ating mga amo. Dahil masarap nga daw magluto yung mga Pinoy. Sana all. At malaking tulong talaga tayong mga Pinoy lalo na kapag Ramadan dahil tayo lang mismo ang makakatikim ng mga pagkain na niluluto natin bago natin ihain sa ating mga amo dahil hindi sila pwedeng tumikim dahil nga naka-fasting sila. So ganito nga pala ako magluto ng mulukiya mga kalutski, kaya tuloy-tuloy ka lang hanggang dulo. Una naggayat muna ako ng sibuyas at saka nagmince ako ng garlic. Sa sibuyas naman, malalaki lang yung hiwa ko dahil hindi naman yan masasama sa pagkain mamaya dahil gagamitin lang natin yan sa pagpapakulo ng ating manok. Yung una ko nga palang ginagawa, pinapakuluan ko yung manok gamit yung cardamom, kusbara, paminta at saka ng bay leaves at saka naglagay din ako dyan ng cardamom at saka yung sibuyas na buo. Pagkatapos ay ilalagay ko na dyan yung ating chicken, pero bago ko ilalagay yung chicken dyan mga kalutski ay lalagyan ko muna siya ng asin kasi gusto ko mas malasa na yung ating manok bago pa siya kumulo. Ewan ko ba, mas gusto ko talaga yung ganitong style ng pagluluto mga kalutski dahil ayoko na matabang yung karni ng ating manok. Pagkalagay ko nga ng chicken dyan mga kalutski ay lalagyan natin yan tubig at papakuluan lang natin hanggang sa lumambot yung ating chicken at lumasa na yung mga nilagay nating pampalasa doon sa ating manok at sa sabaw. Kung hindi man katulad nito ang recipe ng magiging amo nyo mga kalutski or ng amo nyo na tuturo sa inyo ay okay lang. At least may idea na kayo kung paano lutuin yung mulukiya. Kapag isa kang OFW mga kalotski, mas maganda talaga na matutunan mong lutuin yung mga pagkain nila lalo na kapag nandito ka sa Middle East. Kasi kapag nagustuhan ng amo mo yung luto mo ay talagang masisiyahan sila sa inyo. At dahil malambot na nga yung ating chicken mga kalotski, kailangan na natin yan tanggalin doon sa ating sabaw. Gagamit nga lang tayo dito mga kalotski ng strainer para mapaghiwalay natin yung mga sangkap at saka yung manok doon sa ating sabaw dahil yung ating sabaw mga kalotski ay yun pa rin yung gagamitin natin sa pagpapakulo ng ating mulukiya. Bilang isang OFW, marami tayong pinagdaraanan. Malayo man tayo sa ating pamilya, sa mga kaibigan at sa mga espesyal na okasyon, ngunit ginagawa natin ito dahil mahal natin ang ating pamilya at gusto nating mabigyan sila ng mas magandang buhay. Pero dapat wag din natin pabayaan ang ating mga sarili dahil yun lang din ang ating puhunan at kailangan natin mabuhay para sa ating pamilya. Huy! Kapag napaghiwalay mo na yung sabaw sa mga laman mga kalutski at saka sa mga lamas, ay pwede mo nang ibalik yung sabaw doon sa kaldero na pinagamitan mo. Kapag tamad ka maghugas ng maraming hugasan mga kalutski, ay pwede mong gawin yung ganitong teknik. Yung pinagpakuluan mo, doon lang din palutuin yung mulukiya. Kapag ganito nga yung ulam namin mga kalutski, ay marami talaga akong nakakain. Lalo na kapag may lemon ito mga kalutski. Nung bago ko pa lang ito natikman mga kalutski, sa unang tingin ko ay hindi talaga masarap. Pero nung ako na yung nagluluto, ay masarap pala. Siyempre, luto ko yan eh. Kapag nailagay mo na nga pala yung mulukiya mga kalutski, kailangan mo yan halu-haluin para maghiwa-hiwalay sila dahil buo-buo yan dahil galing sa freezer. Tinakpan ko nga lang yan mga kalutski hanggang sa kumulo. At ayan na nga mga kalutski, kumukulo na yung ating mulukiya. At habang hinahalo ko ang mulukiya mga kalutski, naalala ko na ang buhay ay parang pagluluto din.
May mga pagkakataong dumadaan tayo sa init ng pagsubok. Ngunit ang init na iyon ang dahilan kung bakit tayo nagiging mas matatag at mas mahusay na tao. O, di ba? Sana all! Kapag napaghiwa-hiwalay na nga natin yung mulukya mga kalutski at medyo malapot na siya, maglalagay na tayo dyan ng iba pang pampalasa. Naglagdag lang ako dyan ng kamun at saka ng black pepper. Bago ko nilagay yung ating pinakuloang chicken. At kailangan mo yan halo-haloin para hindi magtigas yung sa ilalim para maging malapot siya. At kapag malapot na siya mga kalotski ay okay na yan at pwede mo rin tikman yung mulukiya o kung malambot na siya. At kapag malambot na siya mga kalotski, pwede na tayo mag-prepare dito ng ating pang toppings. Sa isang maliit na kawali, maglalagay tayo dyan ng butter at saka ng garlic. Papapulahin lang natin yung garlic ng mabuti mga kalotski bago tayo maglagay ng turmeric at ilalagay natin sa toppings. Para sa akin, isa ito sa mga Arabic recipe na mahirap gawin ang dahon ng mulukiya, pero napakadali lang nitong lutuin. Dito kasi sa bahay ng amo ko, ayaw niya na biniblender yung dahon ng saluyot. O baka dyan din sa bahay nyo, pero kung okay lang sa kanila na biniblender mo yung mulukiya, ay wala namang problema, ay di i-blender mo. Kapag nag-medyo brown na nga mga karotski yung bawang at naglagay ka na ng turmeric, ay kailangan mo na yan patayin yung apoy para hindi masunog at hindi pumangit yung lasa ng ating turmeric. Para mas manatili pa rin yung amoy at bango. Amoy at bango, pares lang yun ba, kalutski? Pero pwede na yan, tanggapin nyo na lang. Bago ka maglagay ng toppings mga kalutski, ay kailangan mo munang i-turn off yung ating kalan bago mo ilagay. Para mas mananatili lang muna siya sa ibabaw mga kalutski habang hindi mo pa siniserve ang ating mulukiya. Kung umabot ka na sa part ng video na ito mga kalutski, pwede mo bang i-comment dyan sa baba kung saang lugar ka nanonood? Anong oras mo ito napanood? At kung isa ka na bang OFW or hindi pa? Tingnan nyo mga kalutski kung gaano kasarap tingnan ang ating pagkain. Simpleng putahe lang ito pero punong-puno ng lasa at pagmamahal. Tandaan natin mga kalutski na kapag nakapaglagay na tayo ng toppings ay wag natin itong tatakpan ng buo. Sana nagustuhan ninyo ang pagluluto natin ng mulukiya at kung nais ninyo pang makita ang ibang Arabic foods recipe at OFW vlogs, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at pakishare na rin yung ating mga video. Thank you for watching!